Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At syempre, welcome po dito sa ating talakayan, IB Talakayan, with your host Mel Elizalde. At ngayon po, araw ng Miyerkules, December 6, 2023. At tayo naman po ako po ay nagkapalad na naman na makasama kayo sa Himpapawid. At syempre, ngayon po ay meron tayong bisita na siya pong magdi-discuss continuously tungkol po sa Divine Wealth Assets na kung saan inaabangan po ng marami. Syempre, ang ating pong kaibigan na magpapaliwanag ng lahat-lahat na to. Sapagkat yung Divine Wealth Assets na yan ay talaga inaabangan nga natin para makatulong sa ating mga mamamayan, sa ating lahat para maibsan ang ating kahirapan. Narito po ang ating kaibigang chairman ng Divine Wealth, Mr. Ray Buendia. Sir, good afternoon po. Good afternoon, Ma'am Mel. Maganda nga po lahat sa lahat na Pilipinong nag-aabang dito. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, sa inyong lahat. Ayan, yan po Mamaya talagang magugulumihanan kayong lahat sa mga dokumentong ipapakita sa atin ng ating chairman. No? Ito po. Pero bago tayo magpatuloy, kinasisiya ko pong i-announce yung ating pong mga viewers, ang aking pong mahal na kumadre from Pangasinan, Cecilia Valdez Abella is watching with you. Thank you, Mare. Ito po ay matagal kong kasama na nagturo po kami sa Rasuliman High School. Kumusta ka na? And of course, Ma'am Teodora Villato is watching. Thank you po for watching. Sana makapasyal po kayo dito sa ating studio. Kaya po kung hindi nakapag-broadcast ng mga nakaraan, siguro nahalata nyo pa, mga mahal nating taga-subaybay, medyo minamalat ho tayo dahil kumanta ho ako sa isang konsyerto. Hindi uso ngayon yung yung mga medyo minamalat. Kaya mag-ingat po kayo. Anyway, nagpa-doktor naman tayo at syempre tumutumar ng mga gamot. So, ayan po, pagpatuloy natin. Proof of the Divine Wealth Assets as ASM Mother Account. Sir, ipaliwanag niyo po ba itong teka po, magbe-breakdown muna tayo.
Ayan po, balik tayo mga minamahal nating taga-subaybay. Siyempre, ang una po nating patatalakay kay Sir Bendia, yung right information about the ultimate truth asset of Sacred Mother ASM for the real soul beneficiary. Pakipaliwanag niyo po ito, Sir. Ito po, Ma'am Mel, at sa lahat ng mga nagsusubaybay po rito, and the ultimate truth ng may-ari po nito, yung ESM, Asset of Sacred Mother, na hinahanap ng United Nations Organization, International Court of Justice. Sila po, yung 5, ICC, Financial Action Task Force, lahat po na nakaano sa Global Agreement, silang 5. Yan po ang hinahanap nila. Yung ESM Mother Account. Ay, Sir, bakit po sinabing ASM Mother Account? What does it mean? Ito po, ma'am, ang ano nito, ang ASM, ang Asset of Sacred Mother. Siya po ang may-ari, si Ina. Ito po ang ating inang kalikasan dito sa buong mundo. Sa kanya po ito. Ito po. Itong sinasabi niyong ASM for the real soul beneficiary. Yes, pakibasa niyo nga ito, Sir, para ano ng mga ating mga taga-subaybay. The right information about the ultimate truth, ASM, Asset of Sacred Mother, the real soul beneficiary, to all concerned entities. Now is the right information and the right time for the inventory and documentation of all the gold coming from the divine wealth. There should be order in the implementation of the divine program, and the divine wealth will be utilized for the good of the people on earth and for the preservation and restoration of Mother Earth, based from the dictates of God the Father in heaven. The right person in charge for the implementation of the divine program is no other than Christy Osam. He is also known as the spiritual wonder boy. Maraming nag-wonder boy din po dyan. Dapat mayroon kayong papel. In the past and evident at present, there are people connected in the government and other agencies in getting or manipulating the divine wealth without the right permission from God the Father in heaven. They cannot hide from God. What they need to do is to submit themselves to the right person and be responsible in returning all the money they got from the divine wealth before it is too late. Medyo ano po yun, masyadong malalim. No? Sinasabi daw ho rito, the right information and the right time for the inventory and documentations of the gold coming from the divine wealth. Coming from the divine wealth. Ano po ba yung, saan ho ba makikita yung divine wealth na yan? At sinasabi rito, there should be an order in the implementation of the divine wealth program. Kailan po yon magaganap yung magkakaroon ng implementasyon ng divine wealth? Ito na po yon in this millennial time. Marami na pong sumubok nito during the time pa na ganyan. Ginagamit nga si former President Marcos Sr. Lahat ng papers na lumutang because of the LOI, the letter order instruction, and supposed to be, it should be Lord order instruction. Sir, may binabanggit po rito yung sinasabing he is also known as spiritual wonder boy. Who is this spiritual wonder boy? Magandang tanong po yan, ma'am. Unang-una po, code lang po yan. Code. Spiritual wonder boy to protect the Almighty Mother, divine wealth, yung asset niya. Iyon po ang spiritual wonder boy. Lahat po ng lalaki, pag nag-asawa na siguro, puro wonder boy po. Ay nagpapakilala silang wonder boy daw. Saan ang papel nyo? Yun lang po. Magtulungan tayo. Binabanggit po kayong maraming nagpapakilala na spiritual wonder boy. Ang sabi nyo po, kanina lang, nasan yung papel nyo? Sir, ano po ba yung papel na sinasabi ninyo? At saan po galing yung papel na yan? Yan po, mayroon yan papeles, lalo declaration
authority na galing din sa gumawa nitong divine wealth na ito na mga kasagutan tungkol sa dokumento about the ito po batas ito ng divine law. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, ito para ipaalala po sa ating bisita si Sir Bandia na napakarami pong sumusubaybay. Ito sabi po ni Miss Vilma Leoela. Watching po, good PM, Madam Mel ng Elizalde Broadcasting at Sir Ray Bendia. Nice topic. Interested po kami lagi. Thank you very much. And of course, our former principal, one of the best principal in Manila, Dr. Loida D. Diaz is watching. Thank you, ma'am, for watching. And Mr. Fred J. watching po. Thank you, sir. Ngayon, sinasabi po natin, spiritual wonder boy na kung saan ay siya yung anointed one, sir? Napag-utusan lang po yan. Napag-utusan. Sino po nag-utos? Siyempre may dokumento po yan. May dokumento po yan na yung gumawa ng divine justice, rule of law. Ito ang divine constitutional law. Mawalang galang po. Maitatanong namin, sino po yung mga gumawa ng mga dokumentong ito at sino-sino yung mga nakapirma? Alam mo, ma'am, ang totoo niyan, the only concern na dapat makakita nito yung naghahanap. Ang naghahanap po nito ay United Nations Organization, Financial Action Task Force, International Court of Justice, International Criminal Court, at saka World Bank Group. Sila lang po ang concerned entities nito na nakakaalam. Well, sabi nyo, hinahanap nga ng mga authorities na yan. But we know very well that those authorities that you have just mentioned are very powerful, di ba? Bakit ho nila, di pa ho ba nila nakikita itong mga dokumento na to? Katulad ng sinasabi nyo na hinahanap nila. At kayo po ang may hawak, di ba, sir? Yes, ma'am. Totoo po yan. Kasi hinahanap nila po ang thumbprint nito. Ang alin po? Thumbprint ng taong may dala. Thumbprint. Ano po ibig sabihin nun? Yung imprenta. Hahanapin nila kung sino yung yung totoong may dala niyan. So, paano naman mapapatunayan na yung tao na yun na siyang talagang totoong merong pag-aari o nagtatago ng mga dokumentong ito, sir? Mayroon po ginawang United Nations Organization ng kanilang resolution. O yan. Oo. Okay. Yun mo na. Go. United Nations Resolution 2015 po. Gumawa sila, hinahanap nila yung ASM mother account kung sinong may hawak. Wala pong nakakaalam ng ASM eh. Ang nakakaalam lang ito, sasabihin nila yung kay FM na mga accounts. Kaya nagkakalwindang-windang. Sabi ko nga, kung mayroon kayong mga accounts na galing kay former Marcos Sr., presidente na po si Bongbong. Dalhin nyo na dyan. O either kay Ma'am Amy, Senator, o kaya dyan sa pinsan nila na butihing itong ating sa Kongreso, si Sir Martin Romualdez. Makakatulong po yan mga yan. Habang itong panahon na ito, in this trying time, tulungan po tayo. Okay. Dito po, meron ng pinaskill dito yung ating magaling na IT, no? Nakalagay International Court of Justice, Special Resolution. Pakisabi nyo nga po, ano ba itong tungkol dito sa Special Resolution ng International Court of Justice? Ito ma'am, June 1, 2015. May lumutang na kasing nagpakilala si Anthony Santiago Martin, yung ASM, UA Anthony, UA Santiago Martin. Umikot na po yan sa buong mundo. Nag-surrender na po yan kasi hindi siya totoo, sabi niya. Which is granted naman. Itong 2016 siya nag-surrender or 2017. Nasa akin po yung surrender failure niya, nakakuha akong kopya. Ano po ibig sabihin na nag-surrender?
Kasi may gumamit mo nitong hinahanap ng ASM, yan po yan sa baba. Oh. Oo. May gumamit, and then nalaman na ito. At saka nagpakilala pang hari siya. Hari. Opo. Hari na kasinungalingan. Hindi, Pilipino rin yan eh. Ma'am, ginamit yun ma'am, hinahanap nila kung sinong tatapat. Walang makapagtapat sa ASM. Ako lang po ngayon sa harapan nyo mga kababayan ko. Ito na ang panahon. Kalambangin na natin ang ICJ, International Court of Justice, at saka itong United Nations po. Ano nga po meaning ng ASM? Almighty Sacred Mother. Kumbaga sa Almighty Asset of Sacred Mother yan. Asset of Sacred Mother. Kayamanan po niya ito. We are not talking about the kayamanan ng mga Marcoses. Hindi po ito related sa kanila. Hindi related sa kanila. Igalang naman po natin ang formulation. Kasi nakasa din dito. Sinabi niya, hindi po akin yan. Diyan sa amang sa langit, Diyos po ang may-ari niyan. Na-transfer ko na sa isang spiritual wonder boy. Kaya maraming nag-wonder boy. Oh, nasaan ang papel nila? Kilala ko po yung iba dyan, pero siyempre, Pilipino rin yan. Maganda po yung sinabi nyo, spiritual wonder boy. Gusto lang po malaman ng ating mga taga-subaybay. Sino po ang nagbigay ng autoridad dyan sa spiritual wonder boy na yan? Yan po, ma'am. Ito po, ma'am, hinahanap din nila kasi yan makakapagpatutuo na binigyan niya ng attorney in fact o kay spokesman nitong hinahanap ng United Nations. Sino po yung tinutukoy niyo? Binigyan niya. Sino yung niyaho na yon? Andito na po ako, ma'am, sa harap nyo. Oh, so about yourself. Yes, ma'am. Ay, kasi dadaan yun sa atin. They must commingle on me, like, especially the Bangko Sentral ng Pilipinas and the World Bank. Commingle na sa atin na po yan. Andito pa ako sa harapan nyo. Ano po yung prosesong pinagawa para masabi po natin na kayo po talaga yung binigyan ng ng autoridad? Ma'am, pinaano po ako ng divine law o divine justice, rule of law. Kumbaga sa I have the letter of authority and empowerment. Kasama po ako dyan, kaya ako nakagawa na po ako ng libro tungkol sa divine constitutional law. Kasi po itong batas na ito, nandito about the law of money. Nandito po ang pera. Pag wala itong batas na ito, kahit sino po dyan, walang makakabukas. Maniwala man kayo sa akin o hindi. Oh. Kung si mga nauna na dyan, marami na pong napupusasan. Oh. Kaya sila patago-tago. Nandito po. Ang may-ari po niyan, walang iba, si banal na ina. Oh. The Mother Earth. May order po siya. International. So, meron tayong nakalagay ho dyan, yung international, yan? Letter of authority. Nasaan yan? Yan ho ba? Sandali po, hinahanap natin yung mga dokumentong ayun. Letter of authority and empowerment. Ayan po, paliwanag nyo to, sir. Maganda po yun, ma'am. Para at least makaano ito, ma'am. Ito na po. Sabi nga dito, mayroon naman po dito na alam ito ng UN at saka ICJ. Kaya nga humingi na ng kapatawaran. Ito na po, ma'am. I clearly ask for your forgiveness and let it be known to all concerned that this letter is incognizant of all existing laws, local and foreign, and maintains the confidentiality and secrecy of the ASM sole authority, holder and signatory of all ASM accounts. Ito po yung mother account. Kaya sa inyo na mga in-slice na yan, kunyari iti-trade, ay nako, wala na po niyan. I solemnly bestow this final advice to adopt now with wholehearted reception and declaration to recognize and reconfirm, recertify, and reconsider in its entire value this letter of authority to empower and let the people acknowledge and follow my worldwide order, legendary order instruction, LOI,
having been given to my legal representative, to whom I endorse my bodily will to accomplish. Mayroon ba kayong last will na hinahanap? Last will in testament na totoo, na galing sa spiritual ng taong namatay na. Siya po ang napag-utusan noon na hindi niya na-comply, na ibigay. This is millennial time perhaps like this. Kaya nga sabi niya, please, with all humility, accept this word stating the proceedings of the divine advisory which were given to me and dictated to me by the Heavenly Father to avoid the great sorrowful punishment that may come. Kaya nga, responsible siya to confirm to the people of the world that being the only chosen one, duty po niyang in responsibility to inform and reassert a new rule of revelation and reevaluation of law and policies. Okay. Meron lang pong tanong yung ating mga viewers, no? Sino po ang tinutukoy dito sa letter of authority and empowerment? At kanina, nabanggit nyo, sinabi nyo na humingi na ng kapatawaran. Sino po yung humingi ng kapatawaran at bakit siya humingi? At ano ang dahilan? Yan po ang gustong malaman. Ang confidentiality po ng letter na ito, ang nakakaalam lang yung concern. Hindi kung sino dyan sa bangkita. Nakalagay ngayon dito. Therefore, the proof itself will base only on my fingerprint, signature, distinguished marks, personal identity, which must be recognized together with the truthfulness of the divine wealth account itself, which is beyond question, to reveal the real identity of my exalted being. I hereby affirm that I am the only true legal holder, owner and protector of global account, and the real bank bearer, sole beneficiary authority of the ASM mother account with full command, guidance from Father Almighty in heaven. Sa Diyos po ito. Sinabi rin ni former President Marcos, hindi akin yan. Nakapirma po yun dyan, si Sir Drilon. Panahon mo, Sir, tulungan na po tayo. Panahon ni former Senator Salonga. Kasi mayroon na tayo noon ng ang Pilipinas. Noon paalis na si former Senator President Cory. Kaya po nakalagay yan dito sa kanyang yung kanyang ni former President Marcos na may letter sa World Court. Kaya nabigyan po siya ng tinatawag na sulat noon. Na siya sa Switzerland, panahon pa ni Salonga. Kaya magtulong-tulong po tayo, mga kababayan ko. Walang makakabukas nito, kahit sino. Kaya wag na kayong masyado dyan. Tulungan tayo. Lumutang na po ako. Yun yung pong panawagan na sinasabi nyo magtulungan tayo. Anong klase pong tulong ang gusto nyo sa atin? Ano po ba? Sa ating pang mga mamamayan, sa ating pong mga mambabatas, sa ating mga senador, at sino-sino po yung sinasabi niyong pumirma na yan at ano po yung dokumentong kanilang pinirmahan? Yan po ang nakakaalam nga nito, yung concerned entities, because nasa global agreement. Kaya maraming naglaro nito para lituhin yung mga tinatawag na swindler sa bangko, pati yung nag-assume na sila raw ang napag-utusan. Hanggang ngayon, walang mailabas. Siguro ito ng oras na ito. At saka itong broadcast nga ito, dito siguro lalabas ang katotohanan. Kaya, andi dito po kami sa harapan nyo, mga kababayan ko. Hindi kami nakikipagtalo. Bakit patago-tago kayo? Kung Marcos account yan, nandiyan si Bongbong. Oo. Si Imam Aimee. Hingi na tayo ng tulong. Lalo niyan sa ating energetic Martin Romualdez. Makakatulong po 'yan. Ano pong tulong in particular ang gusto nyong hingin sa inyong nabanggit na mga mahal nating mga opisyal, si Sir Martin at saka si President Bongbong Marcos, at binanggit nyo rin ang ating mahal na Senadora Aimee Marcos. Anong tulong po yung gusto ninyo in particular para itong sinasabi nyong divine asset maipalabas na natin sa katotohanan at hindi guni-guni? Ma'am, napakaganda ng tanong mo. Talagang siguro ito ng panahon, magki-Christmas pa naman. Unang-una, ang United Nations Organization, International Court of Justice, World Bank Group,
Ma'am, nagtulong-tulong na sila. Kasi ang dami na ngang lumutang. Ang sabi, stubborn daw ang mga Pilipino. Kasi pasok sila ng pasok international. Wala. Kawawa ang mga funder. Hingi kayo nanghingi ng pera. Nandiyan kayo nagtatago. Hawak nyo ang mga papel ng Marcos account. Rizal account. Ay, patay na sila eh. Hindi, nandiyan ang ating butihing presidente. Ako, sumulat po ako sa kanya. Kay BBM. Kaupo niya lang. Naka-address kay Secretary Rodriguez. Aywan ko kung naibigay. Tapos kay ating buting Speaker of the House. Sumulat ako sa kanya ng batas to amend. I-amend natin ang wala tayong inanong batas Kaya nga tinitira na tayo sa West Philippine Sea. Kasi walang batas eh. Di na maano sa ngayon sa edad kong ito. Kung wala akong hawak na dokumento, ang hinahanap po nila fingerprint, thumbprint, at saka dimension ring na may kaano yan sa World Bank. Kung puro kayo account, iginanong kayo, kaya kayo nagtatago kasi takot kayong lumutang umano dyan sa ating mahal na presidente. Hindi ko naman sa inaano yan. Naging boss ko rin yung daddy niya. Kaya nga sabi ko, tulong-tulong po tayo. Medyo parang naguguluhan po yung ating mga listeners, no? Sabi nyo nga po, this is not a Marcos wealth. Ito ay divine wealth. At subalit tayo po ay humihingi ng tulong sa mga Marcoses. Sinasabi po ninyo na sumulat na kayo. Ano ho ang nasasaad sa inyong liham? Bakit kayo sumulat sa kanya? Anong klaseng sulat po yung binigay niyo sa ating presidente? Sumulat po ako to divulge the truth na hawak ko. Kasi in-endorse din ako former President panahon ni Digong. Nila tawag to ni Salpanelo, Bungo, Finance Secretary Dominguez. Lumutang po yan si Hel Beltran. Siya ang chief economist. Ang sabi niya, ano daw itong wealth na ito? Ilgatin daw, yung kay Marcos. Kako, hindi naman ito kay Sir Marcos na former president. Hindi na siya sumagot. Panahon nila yon. Ngayon, nung panahon ni ito, nagtaka ako, biglang nawala. Biglang pumasok itong mga dollars na ito, 5 nakapirma. Sila Sir Marojas, Titangco, sila Senator Drilon. Ito, kalalabas lang ni Ma'am Dilima. Tsaka si Cesar Purisima during that time, siya ang finance secretary. Nakapirma, inano pa nila to Centennial ng Thailand. Bakit itong dadalhin? Sinabi niyo po, nakapirma doon si former Senator Dilima, former Senator Drilon, Senator Marojas, sino pa po? Si Cesar Purisima. Ano pa? Ito po. Sino yan? Si Sir Titangco ng Governor ng Central Bank of the Philippines. Ano po itong pinirmahan nila? Ma'am, ito po ba yung dollar na yung ilang 3,500 metric tons na ginto, 12.5 kilogram. Ito po ma'am, ang nakalagay pa rito, Circular 49. Ipaliwanag nyo po yan, kayong 5. Mga sir, ma'am, ba't nyo dinala sa Thailand? Nasaan na ngayon ito? Ito may series ng dollar dito. Ma'am Dilima, Senator, Your Honor, nakapirma po kayo, kalalabas nyo lang sa kulungan. Hope you can makipag-participate na kayo rito. Bakit tinala dito sa Thailand? Circular 49. Ipaliwanag niyo po ang Circular 49. Nasa akin po yan, tutulong ako. Kung hindi pa ito na kukonsume, kung nasaan na ito, tutulong po ako. Mahal na Presidente, mahal na Speaker of the House,
tutulong po ako. Baka ipaliwanag tong Circular 49. Anytime. Ayun po, nakatotohanan, matapang ating bisita, si Mr. Ray Bandihan, panawagan niya na tutulong daw siya sa para makuha itong gold na to na nasa Thailand ba na nadala raw ng 5 nakapirma sang-ayon dito sa dokumento. So, dahil meron tayong dokumentong hawak na galing kay Sir Bendia, ibig sabihin, mas malamang sa katotohanan ang kanyang mga binabanggit. Pero bago yan, gusto ko pong magpasalamat sa isang viewer natin, Mr. Leo Venus. Magandang hapon po sa Elizalde Broadcasting at sa panauhing bisita na si Mr. Ray Bendia. Masaya pong lahat kami dito sa Laguna na nakasubaybay sa inyong programa, lalo na po sa topic tungkol sa Divine Wealth. At ang Divine Constitutional Law at Bagong Republika. Thank you so much. At syempre, yung aking pong daughter-in-law na I love this daughter-in-law of mine, Mr. Burbinda Eli is watching. Thank you, anak Johnny. Ayan lang ho yung kanyang pangalan sa Facebook, Burbinda Eli, but the real name is Johnny Elizalde po yan, ang wife ng aking pangatlong anak. So, yan po. Thank you very much for watching. At ito, we are trying to explain about this divine wealth na kasi sinasabi po ng ating bisita na pag ito nakuha natin, wala nang problema ang Pilipinas. Yung mga utang natin na trilyon-trilyon sa World Bank, mababayaran na. At hindi na ho tayo makakaranas ng kahirapan. So ito na po muli ang ating bisita. Pakibasa nyo raw. Basahin daw. Alin na babasahin? Ito? Basahin daw yung Circular 49. Ito na po yun. Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Circular 49 nila, series of 2014, Consolidated Rules in Regulation of the Production of United States of America Currency Notes. Ito na po, nag-ano sila ng dollars. Sa madaling salita po, ipinasa na nila ito sa isang Centennial Energy Thailand Company Limited. Kailan po yun? Ito ma'am, yung inano nila. Kasi naglabas sila nito December 22, 2014. 2014. Pinoy. Oo. Gaano po karami? Ay naku ma'am, trillion. Trillion tons of what? Trillion dollars. Oh my. Dapat to habulin na, di ba? Tignan na kung talagang nandiyan nga ba dyan sa Bank of Thailand dyan at paano mababawi, sir. Sa US Treasury, maring na yan kasi hindi sila naka-perform, alam ko. Nilagyan pa dito, Republic of the Philippines Corporation is on de facto status. Kingdom Pilipinas, Hacienda. Hacienda, autocrat, sovereign monarchy is the existing de jure host government. Ginamit pa nila dito si former President Marcos. Andi dito po yan. Kaya, nakakapagtaka. Sasabihin nyo, ilgatin, tapos gagamitin nyo si former President Ferdinand Marcos Sr. Nakalagay po yan dito. 3,500 metric tons. 99.99 purity. 12.5 kilogram ng bar, ng ginto, which was taken out of the country and deposited in the above-mentioned bank registered under the Ferdinand E. Marcos as the owner. Documented and admitted by amicus curiae Reverend Father Jose Antonio Diaz alias Colonel Severino Santa Romana under civil case 3967 protocol. Antindi naman nyo. Paliwanag nyo nga itong Circular 49, sir, ma'am. So, yan nadala po nila papuntang Thailand yung tons of gold na yan. Yes. Saan mo nila sinakayan? Yun ang magandang tanong. Sino-sino yun na nga, yan na, nakapirma sila. At yan po ba ay in-accommodate really ng Bank of Thailand? Kung nando doon,
Abay, siguro naman, no, pwede nating i-claim yan. Na with the proper documentation na ito, nasasabi ninyo, na may mga papeles kayong hawak. Maganda yan, ma'am. Mayroon ba silang universal proof state law of justice for gold bullion certificate? That is from the Mother Title Law of Victoria. Mother Tower Law of Victoria. Land Trail, Sole Bearer, World Beneficiary, Resolution Act, Circular 49. Declaration Seal, Title and Acknowledgement. Hawak ko po yan. Kaya tutulong po ako. Kung ano, huwag niyong dadalhin sa ibang bansa. Atin po ito. Atin na atin. Tapos gagamitin niyo pa si former President Marcos. Tapos sasabihin niyo, pag ano ko, ilgatin, ba't niyo pa sila ginamit? Delikado po kayo rito. Baka magalit ang presidente natin dito na nakaupo. Ginamit pa yung papa niya. Andi dito yan. Oh. Kaya nga, this explanation comes with warning and signs. This can even cause death to all those people who will destroy the rules from above, using the influence of powerful people with borrowed knowledge with the objective of setting aside, taking this explanation for granted, or even destroying it. Ito pong explanation na ito ang susi. It is the key to open the holy wealth with the true zeal and with rules and declaration for the true anointed one, sole beneficiary of World Bank secret bearer with authority and use for sacred humanity. Banal po ito, ma'am. This is also the true universal bank state, UBS, powerful divine, PD, land trail, justice law for minds and wealth. This will serve as a testimony to the real and disdained heir for all the wealth, money and gold. Lahat po ito. Universal proof ang hawak ko. Anong proof ang hawak nyo? Tutulong po ako dito sa ating gobyerno. Lahat tayo magtulong-tulong. Huwag nang bangayan. Wala nang mga pakulong-kulong dyan. Oh. Ito na po. Nako, legitimate sacred mother ang may-ari. Ayan, no, medyo masalimot. Ayan, sinasabi, yung Tower of Mother Order, this land belongs to me. Presidential Decree Mother Order number 019-9.6-946. Pakipaliwanag niyo po ba yan? Masyadong masalimot. Ang ganda naman ito, ma'am. This land belongs to me. Ang may-ari po nito ay si Ina. Sino po? Si Inang Kalikasan. Dito tayo ipinanganak. Dito tayo ilibing. The real owner and account holder of ESM, Title Code of Supremacy, 9.46. Sa 9, I own everything. Pero mundo siya pa rin may-ari. I own the land, money, breath, and life of all. Permission in full power. Ito po mamang kanya. Sabi nga niya, ito napakatindi. And to the hands of Christio Sam, I am now giving on a strict instruction, my strict and true intention and objective, brave and with a stable foundation, which shall be followed by human beings, and shall awaken all, and shall begin on this day. Ito na pala, ma'am, ngayong araw na ito. Okay po, pero gusto pong malinawan natin mga listener. Who is this speaking na sinasabi niyang, sinabi niya ho na, into the hands of Christio Sam, I am now giving on strict instruction, my strict and true intention and other objective. Sino po yung nagsasalita na to at ano yung Christio Sam? Sino po siya? Ma'am, code lang po yung Christio Sam. Code. Kasi ma'am, para to protect yung katauhan niya. Pinoprotektahan. Yung spiritual wonder boy para bantayan niyang kanyang kayamanan. The Philippines, with the chosen letter, has to be protected. Being the royal brown race pala tayo, ma'am.
Makikilala na rin ang spiritual wonder boy sa tamang oras. Yung peke, wala na raw na magsasuffer ng mabigat yung nagpipeke dyan na may hawak-hawak na mga accounts. Napakaganda po ng mga dokumentong inyong pinayagang paskil natin dito sa Elizalde Broadcasting upang maliwanagan po ng ating mga viewers, no? At least kahit paano makita nila na you have really all the documents that you're talking about. But then, ito po sinasabi natin, sana na natin to maisakatuparan sa lalong madaling panahon. Kasi marami po nagtataka, sino ang gumawa ng mga dokumentong yan? Sino ang nagsulat? Sino ang nagbigay ng kapangyarihan na maisulat ang mga batas na ito para sinasabing ito ang kapangyarihan ay ito ang dapat na gamitin at wala nang iba? Ma'am, nakatsaad dito sa letter of authority and empowerment. Kasi ma'am, hindi ka pwedeng makapag-ano to kung wala ka rin sa divine ang intervention. Kayo iba dyan, puro na lang yung pangungupya na sila raw. Namatay na nga ma'am si Rizal. Namatay na si FM Senior. Ha? Bakit hindi kayo lumutang? Ha? Kasi hindi sa inyo yan. Kung sa inyo lang na kuwang tago-tago sa kuweba kuno o kung saan-saan pa. Oh. Kasi kung wala kayong authority and empowerment, sorry po kayo. Kasi unang-una, tanungin kayo, sino nagbigay sa inyo niyan? Tapos, patay na pala. Ano ngayon? Sige nga. Sabi ko, ang faith, yan, paniwala nyo. Pero we have to base in facts. Kasi ang facts, ito yun ngayon. At present. Facts nga Ay kayo faith, panahon pa ni kupong-kupong. Tapos hawak-hawak nyo. Tayo, yung mga nagbablog dyan, ha? Yan lahat ng mga dito, may dyaryo, lahat ng mga ng news. Pumunta na kayo rito sa sa Elizalde. Lahat kayong mga reporter. Nyo si Ma'am Mel, kaya na kayong sagutin. Sandali lang po. Paglilinaw. Maraming salamat po. Pero ako po ay walang full knowledge about this divine wealth and assets. That's why we are so thankful to our friend Mr. Bray Bandia, and we are trying to help him, no? Dahil naniniwala po tayo na ito nga pong divine wealth na to and assets will come into reality. At pag ito nangyari, abay dadakilain natin po si Sir dahil lahat halos tayo ay magiging maalwan ng buhay. That's why kami po ay tumutulong sa kanyang mga panawagan. Yan po ang malinaw, no? Pero ako po, wala ako masyadong alam dito sa divine wealth. Kumbaga, nakikiosyoso pa ako. Pero naniniwala po tayo sapagkat matapang ang ating kaibigan na ilahad niya ang kanyang mga nalalaman sa pamagitan ng mga dokumentong kanyang mga hawak. Ito po, So, sir, manawagan na kayo sa kanila. Kailangan nyo lahat, may proof in clarification kayo sa hawak nyo of the divine wealth. Without the proof, you cannot clarify it. Siguro mahirapan tayo. Kasi sabi ko, tulong-tulong tayo. Lumutang na ako Kung sino mang may hawak yan, entitled po kayo ng, ang tawag to, mayroon kayong reward yan. Pero yung nagsasabing anak sila, minsan illegitimate daw na anak ni FM, nagbablog pa dyan. Nakikita ko Ang pinag-uusapan dito, wala na yung mga hawak-hawak. Sabi ko nga, may proof ba kayo and clarification of the divine wealth? Divine po ito, Diyos ang may-ari. Kay Solomon, Diyos pa rin ang may-ari. Okay. Break muna ho tayo. Sumisenyas yung ate IT. Okay. Pahinga muna, ang hirap ng topic, no?
Sige po mga minamahal nating listeners. Gusto po namin talagang magtagal tayo pero very limited ang ating oras. And so, ito po, let us listen to our good friend, Mr. Ray Bondia. Kayo po ay aanyayahan niya. Maraming salamat mga kababayan, pero pasalamat naman ako yung kaibigan ko, yung si Supreme General ng International Police Commission, yung IGO, International Governmental Organization, Soldier Robert Biason, and all the generals of the IPC na sa Conrad Hotel. Then, ang aking pinsang ko na malakas pa rin, the former principal of the Catanduanes State University, na ngayong barangay captain, very energetic, Atinit Tayas Taraya. Saludo po ako sa mga kay si Gerald nasa UK, at saka lalo na po ito, mga kaibigan ko lahat dyan, mga kapamilya sa Kabugao, Bato, Gabion sa family, Manoy Jerome, sali ako sa rescue mo, po ako. Lahat ng taga Kabugao, mga tugang, gabos ka mo, indian sa norte, ganyan. Manang, ay lalo na sa Iloilo, mga Yanzon. Maraming salamat po sa inyo. So yan po, don't forget to like us, follow us, and of course, subscribe sa ating pong YouTube channel, sa ating pong Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. At maraming salamat po sa mga nanood nitong Ibit Talakayan tungkol sa Fruit of the Divine Wealth Assets with Chairman Mr. Ray Buendia. Don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye.